Magandang araw, Bangsamoro! Assalamualaikum Mapiagay, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Welcome to another episode of Bangsamoro Stat Updates. Alright, because we are back to another episode of the BSU, the last for the 2025. Isang mapagpalang araw sa iyo, bikes, at isang mapagpalang araw rin po sa ating manunood. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako po si Siti Hapsat Datu Ali Maganaka, Information Officer 1. At ako naman si Baiko Baladsal, Statistical Analyst, and December has been fruitful and meaningful month. Sa ating huling episode, samahan niyo kaming balikan ang mga mahalagang kaganapan at accomplishment ng PSA RSSO BARM sa nagdaang buwan ng Disyembre. Tama ka dyan, City. Sa huling araw ng buwan ng taon ng 2025, tuloy ang ating serbisyo para sa Bangsamoro and beyond. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akan G. Tula, at sa lahat ng bumubuo ng PSA BARM, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa amin. And for the latest update for December, narito ang dapat niyong tutukan. PSA BARM nakibahagi sa paglulunsad ng National Action Plan to end statelessness for 2025 to 2030. PSA BARM lumahok sa turnover ng service vehicle para sa mobile birth registration sa Bangsamoro. At sa ating statuklasin, PSA RSSO BARM nagsagawa ng second level training para sa Labor Force Survey at Family Income and Expenditure Survey. Para sa ating statudtulan, PSA BARM nagsagawa ng 2026 Regional Planning Workshop. PSA BARM matagumpay na nagsagawa ng Season 3 Sports Fest at 3rd Grand Regional Assembly. Regional Statistics Committee BARM nagsagawa ng 4th regular meeting para sa calendar year 2025. PSA BARM lumahok sa konsultatibong workshop para sa pagpapalakas ng labor market at trabaho sa Bangsamoro. Alhamdulillah! Bago ang ating highlight news of the month, huwag munang kalimutang i-like, i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong mga friends at subaybayan ang bawat episode ng BSU. Para sa unang highlight news of the month, noong ika-1 ng Disyembre 2025, lumahok si Engineer Akan G. Tula, OIC Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PSA BARM, sa paglulunsad ng National Action Plan to End Statelessness 2025 to 2030 na ginanap sa Manila Prince Hotel sa Ermita, Maynila. Dinaluhan ang makabuluhang pambansang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, international organization, civil society, at mga development partners. Ang National Action Plan ay naglalayong tugunan at maiwasan ng statelessness sa pamamagitan ng isang komprehensibo, makatao at inklusibong pamamaraan na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng civil registration, pagtukoy ng nasyonalidad at koordinasyon ng mga ahensya upang maprotektahan ang karapatan ng mga taong walang legal na pagkakakilanlan, lalo na sa mga bata, katutubo, migrante at mga nasa liblib na lugar. PSA BARM namahagi ng birth certificate sa community outreach sa Barangay Kilalan, Talitay, Maguindanao del Norte. Ang PSA BARM ay matagumpay na nagsagawa ng community outreach activity noong December 20, 2025 sa Barangay Kilalan, Bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte. Sentro ng aktibidad ang pamamahagi ng 100 birth certificates na nakaprinta sa security paper para sa mga piling bata bilang patunay ng patuloy na advokasya ng PSA BARM sa inklusibo at madaling maabot ng civil registration services. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagsisikap ng PSA BARM na matugunan ang kakulangan sa rehistrasyon ng kapanganakan lalo na sa mga liblib at vulnerableng komunidad sa pagbibigay ng opisyal na dokumento na titiyak ang karapatan ng mga bata sa legal na pagkakakilanlan na mahalaga upang makakuha sila ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at iba pang tulong ng pamahalaan.
At ngayon, tayo naman ay dumako sa ating balitang statistika sa Statoklasin. PSA RSSO BARM, pinalawak ang serbisyong civil registration sa iba't ibang panig ng Bangsamoro noong Disyembre 2025. Nitong buwan ng Disyembre 2025, matagumpay na nagsagawa ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng Civil Registration Mobile Outlet Team na pinamunuan ni Engineer Akan G. Tula, ang OIC Regional Director ng PSA BARM. Na sunod-sunod na civil registration services, mobile outlet operation sa Cotabato City, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Layunin ng aktibidad na may palapit ang mahalagang serbisyong pangrehistro tulad ng birth at marriage certificate sa mga komunidad lalo na sa mga malalayo at may limitadong akses sa tanggapan ng gobyerno. Sa isinagawang operasyon noong December 3 sa Cotabato City, December 10 to 12 at 22 to 23 sa Dato de Insinsu at Maguindanao del Norte at December 15 sa Binidayan, Lanao del Sur, kabuuang 575 kliyente ang napagsilbihan at 903 civil registry transaction ang matagumpay na naitala. PSA BARM, lumahok sa turnover ng service vehicles para sa mobile birth registration ng Bangsamoro. Nitong December 5, 2025, dumalo si Engineer Akan G. Tula, ang OIC Regional Director ng PSA BARM, sa seremonya na turnover ng tulong na pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development of MSSD kung saan opisyal na tinanggap ang 7 service vehicles mula sa pamahalaan ng Japan sa tulong ng United Nations High Commissioner for Refugees or UNHCR. Isinagawa ang seremonya sa Office of the Chief Minister o OCM Grounds, Bangsamoro Government Center. Bukod sa turnover ng sasakyan, namahagi rin ng seed grants at advocacy materials sa mga youth networks mula sa Lanao del Sur. 4 na local youth development offices, Pagayawan, Lumbatan, Lumbayanagi at Marogong ang tumanggap ng 50,000 pesos suporta para sa BRAVE program. PSA RSSO BARM nagsagawa ng second level training para sa LFS at FIES Visit 2. Matagumpay na naisagawa ng PSA BARM ang 6 na araw na second level training para sa January 2026 Labor Force Survey or LFS at Family Income and Expenditure Survey or FIES Visit 2 from 15th of December to 2025 sa Cotabato City. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga focal persons at data collectors sa tamang pagpapatupad, pangangalap at pagpoproseso ng mga datos. Dinalakay sa training ang mga pamantayang pamaraan ng survey, quality control at etikal na pagsasagawa upang matiyak ang katumpakan at pagkakapare-pareho ng mga impormasyong nakalap. PSA BARM nagsagawa ng 2026 Regional Planning Workshop. Pinangunahan ng 3 araw na workshop ni Engineer Akan G. Tula, OIC Regional Director, at dinaluhan ng mga kawani mula sa RSSO BARM at ng mga probinsya mula Lanao del Sur, Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Tinalakay sa pagpupulong ang mga hamon na naranasan at ang mga hakbang upang mapabuti ang mga operasyon sa estatistika at civil registration sa rehiyon. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa PSA Central Office na sina Attorney Henedin P. Palabras at Mr. Joseph P. Cajeta na nagbigay ng mensahe ng suporta at binigyang diin ang kahalagahan ng maayos na pagpaplano. Sa pagtatapos ng aktibidad, kinilala ang mga top-performing provinces para sa kanilang mga nagawa nitong 2025 at pinarangalan ang mga kawani na may 20 at 30 taong tapat na serbisyo sa PSA. PSA BARM, matagumpay na nagsagawa ng Sports Fest Season 3 at 2025 General Assembly. Matagumpay na naisagawa ng PSA BARM ang Sports Fest Season 3 at 2025 General Assembly mula ika-5 hanggang ika-7 ng Disyembre 2025 sa Kidapawan City. Ang region-wide sports fest ay kinabibilangan ng iba't ibang palaro tulad ng basketball, volleyball, chess, billiards,
badminton, dart, swimming relay, at Mobile Legend. Sa pagtatapos ng 3 araw na kompetisyon, itinanghal na overall champion ang RSSO BARM. Habang nakakuha ng first runner-up ang PSO Maguindanao, sumunod ang Sulu, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Sa kabilang banda, binigyang diin ng General Assembly ang kahalagahan ng pagbibigay pahinga sa mga gawain upang palakasin ang samahan, professional relationship, at positibong kapaligiran sa trabaho, bilang pagpapakita ng malasakit ng PSA sa kapakanan ng mga empleyado. Naging emosyonal at espesyal naman ang pagtitipon bilang pagbibigay pugay sa PSA Sulu bilang alaala at pagkilala sa kanilang kontribusyon bago opisyal na lumipat sa PSA Region 9. RSCOM BARM nagsagawa ng 4th regular meeting para sa taong 2025. Ang Regional Statistics Committee o RSCOM, chaired by the Bangsamoro Planning and Development Authority or BPDA and co-chaired by the PSA BARM, ay matagumpay na nagsagawa ng 4th regular meeting para sa calendar year 2025 noong December 17, 2025 sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Cotabato Branch Conference Hall, Cotabato City. Ang aktibidad ay pinangunahan at sinuportahan ng BPDA at BSP. Binigyang diin ni Ginoong Gregorio E. Bacay III, Acting Area Director ng BSP Cotabato Branch, ang kahalagahan ng estadistika bilang pundasyon ng mahusay at epektibong paggawa ng polisiya, lalo na sa paggamit ng tumpak at napapanahong datos sa presyo at iba pang financial indicators. Pinamunuan naman ang pagpupulong ni Ginoong Edward Donald F. Eloha, Chief Statistical Specialist ng Statistical Operations and Coordination Division ng PSA BARM. Tinalakay sa pagpupulong ang iba't ibang mahalagang agenda tulad ng pagpapaigting ng regulasyon sa pagkuha ng building permit sa pamamagitan ng Ministry of Interior and Local Government, pagbuo ng Technical Working Group para sa SDG Statistics, paglalathala sa 2022 to 2024 Provincial Product Accounts, paggamit ng CVMS data sa lokal na pagpaplano, paghahanda sa 2027 CBMS, Family Income and Expenditure Survey second visit at forecast ng policy agenda para sa calendar year 2026. PSA BARM lumahok sa konsultatibong workshop para sa pagpapalakas ng labor markets at trabaho sa Bangsamoro. Lumahok ang Philippine Statistics Authority BARM sa 2 araw na consultative workshop para sa pagbuo ng rekomendasyon sa labor market policy ng BARM na sinagawa ng Ministry of Trade, Investments and Tourism, pati na rin ang Bureau of Investments or MTIT at BOI noong December 9 to 10, 2025 sa Cotabato City. Layunin ng gawain na makabuo ng mga palisiya na nakabatay sa datos upang mapalakas ang pamumuhunan at makalikha ng mas maraming trabaho sa rehiyon. Tinalakay sa workshop ang kasalukuyang kalagayan ng labor market sa BARM, partikular ang kakulangan at hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa pangangailangan ng mga employer. Binahagi ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ang kanilang karanasan at obserbasyon, at sama-samang tinukoy ang mga prioridad na sektor at pangunahing hamon sa empleyabilidad ng mga mamamayan. Patuloy lamang po ang pagbibigay ng mga katanungan at i-comment sa comment section ang inyong mga tanong. Pipili tayo at sasagutin natin yan sa mga susunod na episode ng BSU. Tama ka, Bikes? And it's a wrap for the 2025. That was a blast. Lahat ay gagawin sa ngalan ng serbisyong publiko para sa Bangsamoro. Kaya huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. Muli sa ngalan ng aming OIC Regional Director, Engineer Akan G. Tula, at sa lahat-lahat ng bumubuo ng PSA BARM, for 2025, pagsukur-sukur kami langon sa patuloy ninyong pagsubaybay sa amin. At for 2026, it is a new journey for us. Join us as we keep sailing in the name of public service. In the name of public service, sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-usapan ang mga accomplishments,
programa at kaganapan sa bagong taon ng 2026. Stay connected and updated. Kami muli ang inyong lingkod. Ako po si Siti Hapsat Datuali Maganaka. At ako naman si Baiko Maganaka Baladsan. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. This is Bangsamoro Stat Updates.